Kamusta po ang lahat? Hallelujah. Sabihin po muna natin, God is good. So, ginaya niyo talaga ako. God is good. Yan ang sagot. All the time. Praise God. Sabihin mo po sa katabi mo, pinagpala ka kapatid. At pagpapalain pa. Amen. Praise God. So, sino po dito yung masaya na pumunta ngayong umaga? Amen. Masaya po ba lahat? Amen. No? So, I believe, no, may ipapahayag po sa atin ang Panginoon ngayon. No? And we should be ready. Yun, kanina pa yung sinasabi ni Amiga, no? And we should expect the mighty move of God this morning. Yan. Praise God. So, natanong ko kayo kung masaya kayo dahil ako kahapon, masaya naman ako, pero nakapanood po ako ng balita. Ang gaganda ng mga balita, di ba po? Sino po dito nanonood ng balita? Sino updated po? No? Wala? O, bibigyan ko po kayo ng napakamagandang balita. Yung heat index daw po, no, nararanasan natin ay hindi na normal. Tama po? Pag lumabas kayo, parang ano po? Parang impyerno na ba? Sabi raw ng iba, no, testing daw po yan. No, parang tawag dito? Trial sa impyerno. No, so, yung gaas, sabi raw po, I think this Monday or this Tuesday, meron na namang pagtaas. No, kaya kanina si Pastor nag-remind na, magpagas na kayo, magpapultang na kayo dahil tataas. Tama po? No, at ano pa isang balita, yung presyo ng mga pagkain, lahat po tumataas. No, kung mapapansin mo natin, yung mga balitang masasama, no, ay sobrang pangit na. No, pero ako po, kabaliktaran. Kabaliktaran po yung parang reaction ko doon sa mga balitang yon. Bakit po? Tanungin niyo po ako kung bakit. Bakit? Hindi ko rin po alam. Hindi, joke lang. No, sinasabi po kasi ng Bible, no, na lahat ng mga pangit na balitang yan, ay mas gagrabe pa nito sa mga huling araw. Pero mga kapatid, ang mabuting balita po, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi doon sa Isaiah 60, sige, inahan niyo muna. No? Arise, shine, di ba po? No? And deep darkness will cover the earth. But the light of God will be risen upon us. So even mga pangit yung mga lumalabas po na yan, and let's expect the worst pa po. No? Huwag po kayo panghinaan ng loob. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Dahil ang Panginoong Yesus ay kumikilos din these last days. No, and we believe mighty works, mighty move of the Holy Spirit, no, will be expected and will be seen and will be felt dito po sa kalagitnaan natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. No, so, kailangan po meron tayong expectant heart. Meron tayong expectancy sa Panginoon. Inaasahan po natin na mangyayari ang magagandang bagay sa atin. No? Church, ang word po sa atin ng Panginoon, massive wealth transfer. No? I'm declaring now, church. Wealth transfer. Ang mangyayari, pagpapalain po tayo, meron na po tayong mga kapatid. Pinagpapala na. Nauuna po yan sa mga leader. No? Yung mga dating walang sasakyan, nagkakaroon bigla ng sasakyan. Yung mga walang bahay, nagkakaroon ng bahay. Krisis ba yun? Hindi, di ba? Nakikita natin kasi, kumikilos po ang Panginoon. Even with those bad news, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pa-increase ng pa-increase ng pa-increase.
So maano po tayo, tawag dito? Ma-excite. Yan. Let's be excited, mga kapatid. Amen? At parang malungkot na naman kayo. No? Pinapa-excite ko nga kayo. Dapat masaya. Amen? Sumigaw po tayo. Hallelujah! Praise God! Glory to God. Gusto ko pong umpisahan yung preaching ko this morning po sa isang istorya. No? Ang istorya pong ito, sabi dito, meron dalawang magkapatid. No? Hulaan nyo to kung sino. Na yung isa ay isang magsasaka at yung isa po ay isang tagapag-alaga ng mga tupa. Diyan na kayo. No? One day, nag-alay daw po sila sa Panginoon. No? At yung magsasaka ay in-offer po niya yung mga pananim niya na inani po niya. Mga gulay and all. Samantalang yung isa na tagapag-alaga po ng tupa, ang in-offer niya ay yung panganay na tupa na walang kapansanan. At sabi po ng Panginoon, nagalak ang Panginoon dun sa in-offer nung nakababatang kapatid. Okay? At habang nagalak ang Panginoon dun sa offering ng isang batang kapatid na ito, pangalanan na nga po natin, sino po sila? Si Cain at si Abel. No, si Cain po yung panganay na kapatid, si Abel naman yung bunsong kapatid. Okay, so nagalak daw po ang Panginoon kay Abel sa offering ni Abel. Tama po? At minsan isang araw, dahil nagalak ang Panginoon doon sa offering ni Abel at si Cain, parang hindi masyado nagalak ang Panginoon, nagkaroon po siya ng galit sa kanyang puso. No? At one day, sabi doon, inaya raw po niya si Cain para makipagkwentuhan doon sa palayan siguro, no? At naisipan po niyang patayin yung kapatid niya. So, eto na po ang problema. Dumating ang Panginoon, hinahanap po si Abel. At habang tinatanong ng Panginoon si Cain, sabi ng Panginoon, Cain, nasa na si Abel? No, at ito po yung reply ni Cain sa kanya. No? Then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? Nasaan si Abel na iyong kapatid? At sumagot siya, ang sabi ni Cain, hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Sa English po, sabi ni Cain, I do not know. Am I my brother's keeper? Sabi mo nga sa kapatid, sa katabi nyo, am I my brother's keeper? Yan. So mamaya, sasagutin po natin yan, no? So ang topic po natin for this morning ay soul matters. So, sabihin nga po natin, soul matters. So bago po tayo magtuloy-tuloy, let us pray. Father God, salamat muli, Panginoon, sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Kami natutuwa, nagagalak, Panginoon, sapagkat nararanasan po namin ang iyong presensya dito sa aming kalagitnaan, Lord. At patuloy, Panginoon, we expect, Lord, nakikilos ka at gagalaw ka, Panginoon, at hihipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord God, we humble ourselves, Panginoon. Linisin mo po kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo at patuloy, Lord, pagharian kami sa lahat ng aming mga karumihan. Lahat ng aming kadungisan, Panginoon, Lord God, ay linisin at hugasan mo nga po ng iyong banal at makapangyarihang dugo. At yung presensya mo, Panginoon, Lord God, and let the power of the Holy Spirit cleanse us from deep within us, Lord God. At patuloy, Lord, gumawa ka ng kamanghamanghang mga bagay sa umagang ito, Lord God. Hipuin mo, Lord, ang puso ng bawat isa, Lord. Quicken our hearts. Father God, patuloy na magpagaling ka, Lord God, sa anumang sakit, karamdaman. Patuloy, Lord, na magpalaya ka, Lord God, sa anumang tanikala. In the mighty name of Jesus. At patuloy, Lord, ibuhos mo sa amin ang iyong walang hanggang biyaya at pagpapala.
na patuloy naming tatanggapin na galing sa iyo, Panginoon Lord God. At patuloy, Lord, ibabalik namin ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Soul matters. No, bakit daw po mahalaga ang isang kaluluwa? No, sabi po dito sa Mark 8, verse 36 to 38, "For what does it profit a man if he gains the whole world and yet he forfeits his soul? Or what can a man give in return for his soul? Or whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with his holy angels." So sabi po dito, ano raw po ang pwede nating ipagpalit sa ating kaluluwa? Makamtan po natin lahat ng bagay sa mundo, lahat ng kayamanan, lahat ng kasikatan, kung mapapahamak naman daw po ang ating kaluluwa. At lahat, sabi dito, ng nagkakahiya sa akin at sa aking salita, dito sa wicked generation na ito, ay ikakahiya ko rin pagdating ko dun sa langit. Sabi po ng ating Panginoon. So bakit daw po mahalaga ang ating kaluluwa? Yun po ang nananatiling tanong. Tama po? So pag-usapan po natin, sabi dito, why is the soul of a man so valuable? Bakit daw po? Dahil una, sabi dito ni Charles Spurgeon, ang ating kaluluwa, the soul is of such value that if a man should lose all the world and gain his soul, the whole world would be a poor price for the exchange. Nakuha po ninyo? Tatagalugin po natin. Sabi po ni Charles Spurgeon, no, ang kaluluwa po natin ay sobrang tindi ng halaga. Na kahit na makamtan ng tao o kahit na mawala sa isang tao ang lahat dito sa mundo, lugi pa rin daw magiging mahirap pa rin daw yung mundo. Kahit na ipagpalit niya ito. Nakuha niyo po? So nakikita natin yung kahalagahan po ng ating kaluluwa. So bakit nga ba mahalaga ang ating kaluluwa? No, because ito po ay galing sa ating Panginoon. No, ang ating kaluluwa raw po ay nanggaling sa Panginoon. Hindi po yan nadodoble, hindi po kayang gumawa ng siyensya niyan. No, walang science ang kaya pong mag-provide ng kaluluwa. Tama po? Ano po ba yung kaluluwa? Para mas maunawaan po natin. Yung kaluluwa po natin, yung inner man na tinatawag po natin. No? Hindi po yan yung matangos yung ilong, mahaba yung pilik mata. No? Yung mga pinapaganda po natin dito sa labas. Hindi po yan yun. Okay? Sapagkat ito pong nasa labas, ito raw po ay ating katawan. No? At ang tunay na ikaw, ay yun yung kaluluwa mo. No? Tama po? Where all your emotions are inside. Tama? Minsan natatakot, natutuwa. Hello mga kapatid. Andiyan po ba kayo? So bakit daw po mahalaga ang ating kaluluwa? Sapagkat ito raw po ay galing sa Panginoon. Amen? Sabi dito in Genesis 1:26 to 27, "Then God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and the heavens and over the livestock and over all the earth and other creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. And in the image of God, He created them male and female. Only. Dudugtungan ko na ha. Male and female only. He created them. Okay, so hindi po uso dito sa atin yung third sex. Wala pong ganon. Nakita niyo naman, di ba? Wala po yung mga L, G, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ang dami na po di ba? Amen?
So after God's own image, sabihin mo tingnan mo muna yung katabi mo. Tingnan mo muna yung katabi mo. Nakikita po ba yung mukha ng Panginoon sa katabi ninyo? Yung kaluwalhatian ng Panginoon sa katabi ninyo? Agree? So, agree po tayo, lahat tayo ginawa ng Panginoon. Wala po nanggaling sa unggoy. Baka mamaya may nag-aano dito. Okay? So sabi din po dito sa Genesis, tuloy po tayo. Genesis 2:7, then the Lord God formed the man from dust on the ground and breathed into his nostril the breath of life. Hiningahan daw po ng Panginoon yung alabok mula sa lupa. At ang sabi po dito, at ang tao'y naging isang buhay na kaluluwa. Nagkaroon daw po tayo ng buhay dahil hiningahan tayo ng Panginoon. Pag po kayo humarap sa katabi ninyo, baka hingaan ninyo. Praise God. No, so, napaka-tindi ng halaga talaga ng kaluluwa po natin sapagkat galing po tayo sa Diyos. So, minsan meron magsasabi sa atin, wala kang kwenta. Sagutin mo yan, tigilan mo ako. No? Nilikha ako ng Diyos. I am a prized possession of the Lord. Amen? No? At number 2, sabi dito, bakit daw po mahalaga ang ating kaluluwa? No? Because it is eternal. Sabihin po natin, eternal. Eternal. Pag sinabi pong eternal, walang hanggan. Amen? Since galing po tayo sa Panginoon, na eternal, magpakailan pa man, mula noon, sabi nga nung sa Hebrews, no, ang Panginoon ay the same yesterday, today, and forever. Magpasawalang hanggan. No? Ang kaluluwaran din po natin ay eternal, hindi mawawala. Naniniwala po kayo doon? No? So maaring yung katawan po natin ay mamatay, pero maliwanag po sa Biblia na ang ating kaluluwa ay mabubuhay magpakailan pa man. Amen? So sabi po dito, Hebrews 9 verse 27, no, just as people are destined to die once. Isang beses lang po tayo mamamatay. No? Meron po ba kayong kilala maraming beses na namatay? Sa mga Avengers movie, maaari po, no? Yung mga Superman, yan. And after that, to face judgment. So Christ was offered once to take away the sins of many. And He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Kapatid, naghihintay ka ba sa Panginoon? Mahina Kapatid, naghihintay ka ba sa Panginoon? Salvation is waiting to those na naghihintay daw po sa Panginoon. So minsan lang daw po tayo mamamatay at pagkatapos nating mamatay, tayo po ay hahatulan ng Panginoon. So napakahalaga na yung kaluluwa po natin o yung decision natin habang tayo po ay nabubuhay ay pahalagaan po natin. Amen? Sapagkat kung tayo po mamamatay na, wala na pong second chance. Hindi po ito yung palabas ni Ding Dong at ni Marian. Kakapanood ko lang kasi sa Netflix nung nakaraan. No, na umuulit, di ba? Yung parang nakiusap si Ding Dong. Na ako na lang yung mamatay kaysa yung asawa ko. Napanood niyo po ba? O tama na, wag niyo na pong panoorin. Okay, so napakahalaga yung decision mo habang buhay ka, kapatid. Kilalanin mo ang ating Panginoon at paglingkuran siya. Sapagkat, sabi nga dyan, tayo ay hahatulan ng Panginoon. Minsan lang, isang beses lang daw po. Amen? So number 3,
Bakit napakahalaga ng ating kaluluwa? Because God is willing to save and die for it. Ulitin ko po. Number 3, God's willingness to save and die for it. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. At sabi po dito sa 2 Pedro, tatagalugin po natin para mas lalong pumasok sa kaluluwa po natin. No? Hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Pabaya po ba ang ating Panginoon? Praise God. Sa pagtupad sa kanyang mga pangako. At gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo'y binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil ayaw niya tayong mapahamak. Amen, mga kapatid. No, hindi raw po nagpapabaya ang ating Panginoon. Dahil lahat tayo, kaya nade-delay po yung pagbabalik ng Panginoon na tinutukoy po natin kanina, is because lahat ng tao gusto niya pong manumbalik sa Kanya. At lahat po tayo dito, lalo na kung naririto na po kayo, naririnig nyo na po yung boses ko, no? Huwag mo pong hahayaan tong araw na to, lalo na kung hindi pa po kayo kumikilala sa ating Panginoon. Huwag nyo na pong palagpasin ang araw na to na matapos at lumabas lang po kayo dito na hindi tinatanggap ang ating Panginoon. Amen? Sabi po sa Romans 5:8, sapagkat ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, na kahit na tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? You're so good. Kapatid, sabi po dito, kahit na makasalanan ka pa, namatay na si Jesus para sa'yo. Ganon kanya kamahal. O, yung biyaya ng Panginoon ay sobra talaga. No, at sabi po sa Romans 5:9, tuloy lang po natin, at ngayon, itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. At sabi sa verse 10, at dati kayo'y, tayo po yan, no? Dati tayo'y kaaway ng Diyos. Kaaway daw po tayo ng Diyos dati. No? At even yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ang turing po sa atin ay kaaway. No? Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kapatid, dahil namatay si Jesus para sa iyo, sabi ng Panginoon, tinuturing ka na niyang kaibigan. Amen po ba? At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Totoo po ba? Maganda po ba? Inom muna ako, ha? At yung relasyon po na yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya sabi ko sa inyo, pahalagaan po natin yung relasyon at pagkilala po natin sa Panginoon. Hindi lang yan basta relasyon natin sa mag-asawa, sa mga anak po natin, sa boss po natin, sa mga kapitbahay po natin. Ang relasyon na yan ay magpasawalang hanggan. Amen? Yung relasyon po natin dito sa mga taong kasama po natin na natatapos po. Tama? Pero ang relasyon po natin sa ating Panginoon ay walang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Mabilis lang tayo, di ba po? Unang Pedro, sabi dito, alam naman ninyo kung ano ang pinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana ninyo.
Di po ako sanay sa Tagalog talaga. No? Asa na tayo? Sa mga ninuno ninyo. Tama po ba? Walang kabuluhan? Yung dati nating buhay, wala pong kabuluhan. Tama? Tuturo ko na si Pastor Pin, dating ang drug addict. Di ba po? No, ako rin po nun, babaero, lasinggero, lahat ng ero. No? Wala pong kwenta. No? Gumigising po tayo araw-araw, no? Na parang paulit-ulit lang na gumagawa po tayo ng kasalanan. Tama? Sapagkat yun daw po yung minana natin sa ating mga ninuno, mga magulang. Tama? Kung ano raw ang puno, siyang bunga. No? Kung palamura ang magulang mo, kapatid, mabait ka, sigurado. Amen? No? Sabi po dito ni Pedro, ngunit ang ipinangtubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nawawala na katulad ng ginto't pilak. Grabe yung halaga ng kaluluwa mo, kapatid. O sinasabi dito, tinubos ka ng hindi lang ginto o pilak. No? Tayo po, nagkakandara pa po tayo, di ba? Minsan, pagka sabihin, bigyan kita ng bracelet na ginto, bigyan kita ng singsing na ginto, ng necklace na ginto. Sige, akin na. Ang tagal naman. Tama po? No, pero kaya pakita dyan, yung kahalagahan, hindi lang basta ginto o pilak daw po ang pinantubos sa atin. Ano raw po? Basahin po natin. Kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Sabihin mo nga, kapatid, ang mahalagang dugo ni Kristo ang pinantubos sa iyo. Yan. Kaya napakahalaga mo, kapatid. Grabe ka. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihahandog sa Diyos. Tuloy po natin. Sabi dito sa verse 21, lumaktaw lang po ako dyan. No? Sa mamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos. Sumasampalataya na po ba tayo? Amen. Na muli tayong bubuhayin, na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig nyo ay sa Diyos. Ito po, napakalinaw. Dapat isa lang po ang ating pinananaligan. Isa lang po ang ating pinananampalatayanan. Amen? Kasi napakatindi ng galit ng Panginoon sa mga Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Amen? Kaya linaw po na napakahalaga rin na yung pananalig daw po natin ay tanging sa Diyos lamang. No? At yung pag-asa natin sa Kanya ay muli niya tayong bubuhayin at pararangalan. We will be made righteous, sabi dyan. Amen? Meron po tayong buhay na pag-asa sa ating Panginoon. Yung kaluluwa po natin sobrang halaga. Sabi nga doon, ipinambayad niya yung sarili niyang dugo para sa atin. The precious blood of Jesus. Yung Diyos na pinagsisilbihan sa langit ng mga anghel ay bumaba para ikaw at ako ay tubusin sa kasalanan. At ang ating mga kasalanan na to ang magbubunga kasi sa atin ng kamatayan. No? At yung kamatayan po yun, sinasabi po doon, yung walang hanggang pagkawalay sa ating Panginoon. Amen? Yun po ang mabuting balita, kapatid. Amen? So tuloy po tayo. Sabi dito, ang heartbeat daw po ni Jesus, sabi ni Brother Joseph last Thursday, binanggit niya ulit to, no? Ay souls, souls, and souls. Kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Luke 19:10, di ba? Ang ating Panginoon ay naparito to seek, para hanapin, at iligtas, to seek and to save the lost. Ang ganda po, no? Na ang ating Panginoon, isa lang yung mission niya. Pagpunta niya rito, sigurado siya sa mission niya. At yung mission niya na yon, iligtas po tayo.
at dalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Amen? Di po ba kayo na-excite doon, kapatid? Nako. Hallelujah. Now, sabi dito, your soul is too valuable that even both God and the devil are after it. No, na ang Diyos at ang kaaway, si Satanas, ay nag-aagawan para lamang dito. No, kaya lahat na ng distraction, lahat na ng temptation, binibigay na ng kaaway ngayon. Tama po, lalo sa mga kabataan, ha? Ingat kayo. No, yung mga mahilig mag-social media. Ako, grabe na po. Tama? No? O kaya payayamanin ka ng kaaway, no, para mapahamak ka. No, yung mga under the table na yan, boss, i-promote mo na ako. No, eto legs ko, boss. Amen? Napakarami at napakagrabe na po ginagawa ng kaaway. Bakit? Kasi napakahalaga mo, kapatid. Yung kaluluwa mo napakahalaga sa Panginoon. At gusto niya mawala tayo sa kamay ng ating Panginoon. No? Sabi sa John 10:10, Jesus came that we might have life and have it abundantly. No? Una, naparito ang kaaway para magwasak, pumatay, at magnakaw. Mamaya nyo na po panoorin. Amen? But sabi doon, but I have come that you may have life and you might have it abundantly. Gusto ng Lord, pagpalain po tayo, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So wag po tayong mawawala sa kamay ng Panginoon. Wag po tayong magpanakaw, wag po tayong magpaagaw. No, sabi nga doon sa Pedro rin po, no, sa Peter, no, na umaatungal daw po ang kaaway na kagaya ng isang leon na naghahanap ng masisila. Mananakaw niya sa kamay ng Panginoon. Kaya be aware, kapatid. No? And be steadfast, be immovable. No? Lagi yung pananampalataya natin sa Panginoon ang pagtibayin po natin. Amen? As we continue, inaantok po ba kayo? Hindi. Mabuti naman. No, sabi po dito, sa binasa po natin kanina, sa storya natin, ang reply po ni Cain sa Panginoon ay ito. I do not know. Am I my brother's keeper? Hallelujah. Tinuturo po sa atin ng Panginoon na ibigin natin ang Panginoon natin ng buong lakas, buong sigla, buong kaluluwa. Tama po? At ang ikalawang utos po ng Panginoon ay mahalin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. Amen? Meron pong istorya sa Biblia. No, ako na lang po ang mag-ikwento sa inyo. Sabi po sa Luke 16 verse 19 to 31, meron daw pong isang mayaman at isang mahirap na nagngangalang Lazaro. So yung mayaman daw po, nakabihis ng maganda, kumakain ng masasarap araw-araw, samantalang si Lazaro nandun sa gate niya, sa labas ng gate niya, nagugutom at halos walang makain. Amen? At minsan isang araw namatay si Lazaro at siya'y dumiretso sa langit. Katabi ni amang Abraham. At gayon din naman ang nangyari po sa mayaman na tao na to. Ngunit, magkaiba po sila ng pinuntahan.
Yung mayaman, nung namatay daw po, ay dumiretso naman saan? Sa impyerno. Siya'y napunta sa impyerno. At habang siya'y nagdudusa, napatingin siya sa langit at nakita niya si Lazaro nakatabi ni Amang Abraham. No, at sabi niya, sumigaw siya, Amang Abraham, utusan naman po ninyo si Lazaro. Uhaw na po ako. Grabe po yung pinagdaraanan ko dito. Maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw man lang niya yung daliri niya at yung pinagsawsawan doon sa tubig ay hihulog niya dito sa akin. Imagine niyo po ito yung senaryo. Amen? At sumagot daw po si Amang Abraham. Sabi niya, naku, hindi maaring makapunta yung mga naririto papunta dyan sapagkat merong malaking bangin na nagaharang sa atin. No? At sabi dito, nakikiusap ako sa inyo, nagsalita ulit yung mayaman. Amang Abraham, sige dahil sabi mo hindi pwede, makikiusap na lang ulit ako. Kung pwede po ba, papuntahin mo si Lazaro, at pabalikin mo, buhayin mong muli. Para saan daw po? Papuntahin mo sa bahay ng aking ama para bigyan sila ng babala, siya at ang aking 5 kapatid. Para hindi po sila mapunta sa pinagdaranasan kong hirap na ito. Nakikiusap po yung lalaki. At sumagot ulit si Abraham. Sabi dito, kahit na ipadala ko pa ang mga propeta at buhayin si Lazarus, kung hindi naman sila maniniwala, ay wala rin. Amen? Nakikita po natin dito sa istorya, sabi dito, sinabi ng mayaman kung ganoon Amang Abraham yan, nakikiusap siya. Na kung pwede, papuntahin si Lazarus para ano po? Sharean siguro na mabuting balita. Tama? Para hindi sila mapahamak. Kasi grabe talaga yung dadaranasin po natin, kapatid. No? Grabing hirap, grabing pasakit, day and night. Walang pahinga. Di po pwede magpahinga sa impyerno. Sasabihin mo, tigil muna yung init. Di po. Kaya dapat po, seryosohin po natin to. Gaya ng lalaking mayaman na ito, maaari nung nabubuhay siya, puro pasarap ang ginawa niya. Tama? Di man yan lang naisip na one day, meron palang kasunod na buhay. At yung kasunod na buhay na yun ang mas mahalaga dahil hindi na matatapos yun. Magpakailan pa man. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, no, gaya ng mayaman na ito, isipin po natin, one day, lahat po tayo mamamatay. Tama po? Gusto po ba ninyo, pabaliktarin ko naman yung storya, no, since tayo po nakakilala sa Panginoon, tayo po sigurado mapupunta sa langit. Tama po? Pero, makikita mo naman, yung tatay mo, yung nanay mo, yung 5 mong kapatid, yung kamag-anak mo, nagdurusa doon sa baba. Ano kaya mararanasan mo nun? Ano maiisip mo, kapatid? Sana. Diba? Gaya po ni Lazarus. May chance pa. May second chance pa. Sana ginawa ko na ang lahat para madala sila sa Panginoon.
Pero ngayon, meron pa po tayong pagkakataon. Amen? Kapatid, buhay ka pa. Buhay pa yung mga kapatid mo. Buhay pa yung magulang mo. And this is the word of the Lord sa atin, sa church natin. Oh, sabi po, 1,000 souls will come upon us. Basahin nga po natin. Ayan. So ito po yung word ng Lord sa akin, no? Sabi dito, greater things are coming. Be prepared for the greater acts of the Holy Spirit will be upon us. No? Massive wealth transfer, massive harvest of souls, outpouring of the Holy Spirit with signs, wonders, and miracles ang ibibigay po sa atin ng Panginoon. And you will conceive with thousands. Kapatid, magbubuntis daw po tayo ng 1,000. Be prepared. Be steadfast. Be immovable. I, the Lord, will make it happen. And I change not. I keep my promises to all generations. Hallelujah. Woo. Thank you, Jesus. Sabi po dito, nung narinig ni Andrew na sinabi ni Juan, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tinuturo po si Jesus ni Juan Bautista. Nung narinig daw po ni Andrew yon, dali-dali, hinanap niya yung kanyang kapatid na si Simon Pedro. At sinabi niya, Simon, Simon, natagpuan na natin ang Mesiyas. Sumama ka sa akin, pakikilala ko siya sa iyo. Woo! Grabe. At si Peter po, no? Tingnan niyo po yung kahalagahan kung saan nila kagad dinadala sa pamilya. Tama? Si Pedro, one time meron daw pong sakit yung kanyang biyanan. Dinala niya ang Panginoon sa kanilang bahay para pagalingin ito. At syempre, para makakilala po sa Panginoon. Tama? At yung mga kapitbahay, kapamilya po natin, marahil, meron ding mga sakit yan. Gaya nga na sinasabi ni Brother Joseph. Alam niyo po yung sakit nila? Alam niyo po? Sasabihin ko, kasalanan. At dahil sila'y makasalanan, kapatid, papunta po yung impyerno. Kaya kailangan, kagaya ni Simon Pedro, dalin mo ang Panginoon sa bahay ninyo para pagalingin sila at tumanggap sila sa Panginoon. Amen? Nakikita po natin na ang pamilya natin ay napakahalaga. Mahalaga po ba sa atin pamilya natin? Amen. O sana maging desire po ng puso natin na huwag maiwan yung pamilya natin. Tama? At sabi ng salita ng Diyos sa atin, no, we will conceive with thousands. At ang uunahin po natin dyan, yung pamilya po natin. Amen? No, hindi po tayo pepayag na ni isa sa atin o ni isa sa kapamilya po natin ay may iwan. No, gusto natin sa langit, pagdating natin sa langit, lahat tayo masaya. No, lahat tayo magpupuri sa Panginoon nang sama-sama. Yun po ang tunay na masayang reunion. Nagre-reunion tayo minsan, temporary lang yan. Pag nagkahiwalay na kayo, tapos na. Tama? Pero one day, sabi po,
Lahat tayo mapupunta sa langit and there will be a great reunion. Kasama po natin ang ating Panginoong Jesus. Napakasaya po, di ba nun? No? Kaya sa oras pong ito, kapatid, gaya nung mayaman na nanghinayang, wag po natin sayangin ang ating panahon, ang ating oras. And the Lord is giving us this instruction. Unahin natin ang ating mga kapamilya. Amen? Unahin po natin ang ating mga kapamilya. Tanungin mo sa sarili mo, am I my brother's keeper? Tinuturuan po tayo ng Lord dito ng accountability. At dahil ikaw yung nakakilala sa pamilya mo, kapatid, ikaw yung accountable sa Panginoon. Hindi na si pastor minsan yung gagamitin. O baka mamaya maghihingalo na yung kamag-anak mo. Dali-dali tatawag ka pa kay pastor. Pastor, pumunta ka dito, dalian mo. Malapit na si nanay, malapit na si tatay. Amen? Paano kung hindi umabot si pastor? Paano na si nanay? Paano na si tatay? Amen? So kailangan, sabi ko nga po sa inyo, seryosohin natin ang Panginoon. Buong puso. Amen? Kaya po natin tinuturo rin to, yung mga evangelism. O dahil wala na pong ibang gagamitin sa ating mga kapamilya kundi tayo. Amen po ba? No? Tapusin ko po dito sa storya ni Cornelius. Sabi dito sa Acts chapter 10, meron pong isang deboto ng Panginoon at may takot sa Panginoon ang nagngangalang Cornelius. Si Cornelius daw po dahil sobra siyang mapagmahal sa Panginoon at lagi siyang nananalangin, no? Minsan isang araw, nagpakita sa kanya ang isang anghel. Tama? Sabi niya, Cornelius, bumangon ka dyan. Flash mo nga anak, para ano? Since last verse naman na tayo. At sabi niya, to make the story short na lang po, no? Nagpakita rin daw kay Pedro in a vision, no? Nagpapakita na kay Pedro ng in a vision na merong isang malaking net na parang sumasaklob sa mga animals noon. No? Kasi noon, in their culture po, bawal po kumain ng mga animals. Tama, pero nung nakita ni Pedro yung vision na yon, na yung isang malaking net ay parang sumasaklob. Tama, ay nakita niya, sabi niya dito, no, yung istorya po ay ganito, nung nakita ni Pedro yon, meron po nagpuntang tao sa kanila, pinadala ni Cornelius. Iniimbitahan siya sa kanilang bahay. Kaya sabi ko po sa inyo, napakahalaga na imbitahan natin ang ating Panginoon sa loob ng ating bahay. Amen? At nung inimbitahan si Pedro, oo nga, sabi niya, nakita ko in a vision na merong, yun nga, yung something na malaking net. No? Siguro ito yun, ito yung dahilan kung bakit ako iniimbitahan sa bahay ninyo. At nung nakita niya si Cornelius, hindi po siya Hudyo. He is a Gentile. No? Romano po si Cornelius. At sabi dito, napakaganda kapatid. No? Nangaral si Pedro ng mabuting balita sa bahay nila Cornelius. At habang nakikinig sila na nagtuturo si Pedro, no, sabi po dyan sa Acts chapter 10, so Peter
opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality." In short, wala raw pong pinipili ang ating Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, lahat tayo gustong maligtas ng ating Panginoon. Amen? But in every nation, anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. At ito ang mabuting balita, kapatid. No? Nung narinig ng mga kapamilya ni Cornelius, yung mabuting balita ng ating Panginoon, hindi lang sila basta naligtas. Hallelujah. Ulitin ko, hindi lang sila basta naligtas. Sabi po dito, meron pa ba, anak? In verse 44, "And while Peter were still saying these things," yun niya, pinapangaral niya ang ating Panginoon sa bahay nila Cornelius, the Holy Spirit fell on all who heard the word of God. Hallelujah. I can sense the presence of God in this place. Hallelujah. Kapatid, it takes one action na sumunod tayo sa Panginoon. And as the Holy Spirit gives us the desire this morning, oh, hallelujah. Ito po ang direction ng Lord. Let us bring our family dito po sa church. Uulitin ko, and may this be a challenge for this next Sunday to come. Uulitin ko, kapatid, the Lord is challenging us. Dalin mo lahat. Wala kayong iiwan. Lahat. Kung kaya nyo, kung maiimbitahan ninyo, maigi. Ng ating mga kapamilya. Para makarinig sila ng salita ng Diyos. At tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. And I will say this prophetically. As they hear the word of God, kagaya dito sa Acts chapter 10, the Holy Spirit will fall on every one of them. Sa lahat, walang pipiliin. Maliligtas ang inyong mga kamag-anak. Ma-empower sila ng banal na Espiritu. Amen. 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 Oh, Sandaraya Kia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So kailangan lang po, kapatid, mag-rise up tayo sa panawagan. As the Holy Spirit gives us the desire this morning, magkaroon po tayo ng compassion sa ating mga kapamilya. Huwag mo na hintayin, kapatid, na umabot pa doon sa oras na nandun ka na. Malapit na. Sabi nga po doon sa Google, no, nabasa ko kanina, every 1 second, makinig po kayo maigi, every 1 second, 2 tao ang namamatay.
all over the world. And in a day, almost 150,000 na tao ang namamatay. At napakalaki ng chance, wag naman po sana, pero lahat naman po tayo, alam natin, doon tayo papunta. Na isa dyan, minsan isang araw, ay kapamilya po natin. Amen? So let us have this compassion. And as the Holy Spirit gives us the boldness, tulungan tayo nawa ng ating Panginoon, madala sila sa paanan ng ating Diyos. Amen? Isipin mo kapatid, eternal value ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi lang saglitan, hindi lang temporary ito. Ito ay magpasawalang hanggan. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. No, as we continue, meron po tayong prayer and intercession this morning. No? Let the Lord quicken our hearts. And let the Holy Spirit continue to empower us. Continue to give us the boldness. Gawin natin lahat ng paraan. Naalala ko si Brother Ram. No? Sakto nandiyan si Nanay Lailani. Si Nanay Lailani po, hindi po siya mananampalataya dati. Ang nauna po nakakilala sa kanilang pamilya ay si Brother Ram. Yung anak po niya. Si Brother Ram, dahil gusto niya, no? Hindi niya pinapalipas yung araw na hindi madala yung kanyang pamilya. Naisip po niya, binigyan po siya ng katalinuhan ng Lord. No? Sabi ni Brother Ram, sabi raw ng Lord sa kanya, bigyan mo ng pera yung nanay mo para maimbitahan mo sa simbahan. Amen? At yun nga po ang ginawa ni Brother Ram, binigyan niya nga po ng pera si Nanay Lailani. At nakita nyo ang resulta. Andito si Nanay Lailani. Kapatid, what shall it profit a man if he gains the whole world and yet he loses his own soul? Yung mga kayamanan na yan, maglalaho po yan. Kasikatan, katanyagan, lahat po yan, temporary lang. Pero yung kaluluwa mo at kaluluwa ng kapamilya mo, napakahalaga. Lahat ng bagay kailangan gawin po natin in order na makakilala po sila sa Panginoon. Now whether it be mga resources natin, okay lang, ipagamit mo sa Panginoon. Amen? At one day, kagaya ni Nanay Lailani, no, matutuwa ang puso mo. Dahil sila ay nadala mo at nakakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, let us close in prayer. Salamat, Lord. Patuloy. Napakabuti mo sa aming buhay. Dakila ka, O Diyos, na siyang kumikilos sa amin at nagpapahayag sa amin. Lord, all the glory are yours. Sa iyo lahat ng kapurihan, Father God. At patuloy, Panginoon, as you give us the desire, I declare that the fire of the Holy Spirit be on all my brethren here, Father God. Lord, quicken their hearts. Give them the desire, Lord. Give them the boldness, Lord. Give them all the knowledge, Father God.
na masyera ng kanilang mga kapamilya, madala nila, Panginoon, sa gawain mo. At patuloy, Lord, marami pang kaluluwa, Lord, we declare. Marami pang kaluluwa, Panginoon, we declare ang idadako mo sa aming simbahan. Purabaya, shandarayakia, handarayaka. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Lord, and we expect next week, Lord. Yes. Woo! Hallelujah. Pupunuin mo kami, Lord God. At ikaw, Lord, ang madadakila sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Lord, inhabit our praises this morning as we continue, Lord, to praise and worship your holy name, O God. Ikaw, O Diyos, ang madakila, maluwalhati. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Lord, at pinasasalamatan. In Jesus' name. Amen. Amen.